Magano tayo guys, mag-uusap tayo about love life. May nagtanong kasi sa akin, paano ko daw nakilala ang aking jowa in life, aking partner in life, ang aking best friend in life, for life. I-share ko sa inyo guys, ako'y, ayun na. Actually guys, ito po nangyari. Before ko siya nakilala, may nakarelasyon akong Pinoy. At 4 years kami noon. At anong tawag ito? Okay naman yung relationship namin dati, pero lumalabo na, then lumalabo na. Hindi na klaro. Hindi na kami yung palagi kami away, and then tsaka may may bisyo siya, inom. So ako umiinom rin ako, pero iba naman yun sa kanya, parang everyday, almost everyday. So ayun, palagi kami nag-away. So, kami dati noon, nag-live-in. Then, nag-decide ako na doon muna ako sa amin, sa family ko. At, ayun, okay naman, nag-usap man kami maayos na pero kami pa rin, pero doon muna ako sa family ko. Then, at, ayun, farang after 1 week na yun, agoy, mga past na yan, ba't binabalik pa? Hindi, kasi ito yung first story before ko siya nakilala, yung asawa ko. So, ayun, after 1 week or 2 weeks yata noon, yung nandun ako nagstay sa amin, sa parents ko. At, ayun, nag-text siya sa akin, sabi, punta ka dito sa bahay kasi may niluto daw yung nanay niya. So, pumunta ako. Wala naman tao sa bahay. Then, kami pa nun para sa akin, kami pa yun. Pero ewan ko sa kanya. And then, nangyari? Hinanap ko sa bahay. Open yung pintuan. Open yung gate. So, pumunta ako. Nilibot ko yung buong bahay. Hindi ko siya makita. Except doon sa kwarto niya. Ayan, kwarto niya. So, nakita ko siya. Sa kwarto niya, kasama niya ang best friend niyang babae na ex ng kuya niya. Ayun, mixed emotions. Galit, na gusto ko birahin yung buhok ng babae, pero ko lang, marami akong question, bakit ganito, scripted ba to? Pinaplano niyo ba to para ako, para may time na kayong dalawa? So parang reason niya na maghiwalay kami. So yung best friend niya, yun, ewan ko lang. But anyway, moving on. Wala na kami noon. At grabe depressed ko noon kasi 4 years kami noon eh. Then mga kaibigan ko worried sila kasi panay ako gala at inom. So worried sila sa akin. So sila, Shen, nag-suggest sila, Shen, what if kung i-try mo yung online chatting kahit saan? So sabi ko, sige. Then may binigay silang link. Hindi ko na i-share yung anong link Ayan, siya, yung mga Pinay, mga ibang lahi, mga anong tawag niyan, mga foreigners, mga ibang Asian ladies, Asian girls. Pa yun eh. Ako, ang reason ko ba't pumasok ko doon, para ko lang yung mind ko ba, yung anong tawag niyan, mabisi. At wala akong plano ever since nung pa ako anong tawag yan, high school or grade school. Ayoko talaga magjowa ng AFAM. Ayoko talaga. Friends pwede. Yan, friends pwede. Nagsabi talaga ako mismo during high school. Nagsabi mismo ako na hindi ako magpo-boyfriend na foreigner. Yun talaga sinabi ko dati. Then, ayun. Marami ako na-discover doon sa online chatting. May mga girls, may iba-ibang lahi. Grabe sila mag-flirt. So ako, wala ko, clueless ako, first time ko, ganyan. Clueless ako. Sabi ko, ano ba itong ginagawa nila? May mabasa ako sa chat na, so did you already, shower? And then, oh yeah, I'm already clean. And then,
bakit kailangan pa mag-shower? Pwede mo man na ayusin yung mukha mo, ganun, kasi camera naman eh. Then, may iba pa na, anong tawag nun? Kumain ka na, ganyan. Yung iba sa shower pa, hindi ka naman amuhin sa camera. Uy! So yun, may nag-shower, may nag-ayos, may nag-makeup pa, ganyan. Ako, wala lang. Normal lang, t-shirt, at ang tawag yan, t-shirt lang, din nag-observe lang ako ng ibang tao, usap ako ng mga iba-ibang lahi. Usually, ang kinakausap ko, kahit sino, mga babae, mga lalaki, ganyan. Kinakausap ko sila, yan. Ano ninyo, observation niyo, or may ba kayong relationship dito sa online chatting? Yung iba meron daw, yung iba play lang, laro lang daw sila sa isa't isa, ewan ko. And then may isa rin doon niya nakita, doon rin niya na-meet niya in person. Then doon rin sila nag-contact. Sabi ko, ba't di kayo nag-Skype na lang kasi andun yung jowa mo. Nakita na kayo, ganyan. Ba't bumalik pa kayo sa online chatting? Pwede naman kayo separate na kasi may na kayo relationship, may na-build na relationship. Sabi niya, doon lang kasi may na-build na rin na ibang friendship daw doon sa online chatting. Sabi ko, okay. Pero careful ka kasi baka may mga Pinay or mga ibang lahi na, example, mga Thai or mga Indonesia or Malaysian or kahit mga Vietnamese, agawin yung lalaki mo. Kasi wala, sabi niya, ay, trust ko naman yung jowa ko, sabi niya. So, yun yung experience. Yung experience ko. So, ayan, marami ako na-observe, marami ako na kilala, may na-meet ako meet lang online ha, hindi in person. May na-chat ako mga ibang lahi, mga foreigner, ganyan. Sabi nila mas gusto daw nila na ibang nationality, gusto nila Asian ang nila, girlfriend nila kasi iba daw magmahal ang Asian. Anong tawag yan? Maalaga daw. Basta mga ganun. Then, so, yan. Na-entertain ako sa mga conversations namin sa online chatting. Siya, public chatting yan. Iba, nagka-camera pa sila na ganyan. Minsan sinisilip ko sa, hala ka? O ba? Hala ka? Mga ganun na Kasi may mga iba't ibang anong tawag yan. Wala namang walang bastos ha. Mga sexy lang, may mga ganun, mga ibang Asian girls nagsisexy sa camera para sila makuha ang attention. May iba rin na normal lang, katulad ko, normal lang yung mga iba naka pajama lang na t-shirt na pajama, ganun. Kasi gabi, usually gabi ang bibo gabi. Sa Pilipinas gabi, then sa ibang bansa, hapon or umaga. So, ayun, nasa-shock ako, nasa-surprise ako sa mga nasisilip ko sa camera. May mga mini skirt, mga mini shorts, mga, ewan ko, mga todong talaga makeup. Yan. Ayun, may mga rin, mga simple lang, yung only conversation lang, ganyan, making, busy lang sa life. Yan. So, ito, ko pa ha, first time ko pa nakapasok sa mga ganyan. Then, timing din, may pumasok na na bago na na member doon. So, say ko, hi, welcome here. Gumanon ako, welcome here. Is this your first time? So, yes. Sabi niya, yes, it's my first time. Where are you from? Ganyan. Okay. Akala ko dati, yung Switzerland, yung wala, parang sa Sweden. Kasi minsan nakakamala ng Switzerland sa Sweden or sa New Zealand kasi yung mga cows, mga bundok, mga Alps. So, yun, hindi ako kasi medyo ako sa map. Hanggang ngayon yata medyo pa rin ako. Pero, ayun, nakakatawa. Nag-usap kami. Then, ewan ko sa kanya, parang yata siya na-attract sa akin. Pero normal lang yung facial ko, appearance, ganyan. Then, ayun, usap-usap kami. Then, after parang 1 month or 2 months, ayun, siya, bigla siya message sa akin na pupunta daw siya sa Pilipinas. Ikaw ka,
pupunta siya sa Pilipinas. Ano gagawin niya dito? Gusto daw niya ako ma-meet. And then, ayun, na-meet ko siya sa airport. Actually, anong tawag yan? First, siya dumating, kinausap ko yung parents ko. Sabi ko, may pupunta ditong foreigner, at hindi ko pa siya jowa ha. Friends pa kami, ganyan. Pero, parang nabibuild na rin. May nabibuild na rin na parang admiration or kasi siya intelligent na malambing din, caring na na afang. Ayan, at ayun, nag-uusap kami sa chat, and then pupunta doon sa Pilipinas. So kinausap ko yung parents ko. Then ayun, yung parents ko stricto kasi when it comes to guys. Ayan, na yung papasok sa relationship. Ayan, so stricto sila, especially dad ko. So sabi ko, ganun, may pupuntang foreigner, di naman siya masyadong matanda, okay lang. At ayun, basta maraming mga ganyan sabi na, ganun ba, Shen? Ilang araw siya dito? Ganun. Then, saan siya magsistay? Sino magbantay sa'yo? Mga ganun ang question. Sabi ko, andyan naman sila, yung mga kapatid ko, ganyan, or may kaibigan ako, ganyan. Then, ingat ka ha, kasi yan, mga ganun Then, ayun, dumating siya sa airport. Then, hinihintay ko siya sa labas. So, sabi ko, ano kaya yung itsura nun? Baka iba yung itsura niya sa in-person, no? Ganyan. Then, pagkita ko sa in-person, ando na siya, palakad na siya sa exit. Sabi ko, anong gawin ko? I-hug ko ba siya? I-shake hands ko ba siya? Or, beso? Ayan, hindi ko alam paano approach kasi siya ang first na foreigner na bumisita sa akin. Then, ayun, hindi ko alam anong approach. So, dumating siya, lumapit siya sa akin, hinag niya ako. Ayun, hinag niya ako. So, sabi ko, paghag niya sa akin, sabi ko, ganyan ko yung likod niya. It was so funny, and memorable din na moment kasi hindi ko alam paano pag-approach. Then actually yung time na yun, sa 2 months na nag-chat kami, may development yung yung feelings. So may rin ako sa kanya, kahit even though sinabi ko sa parents ko na friends lang kami, wala pa kaming di pa kami jowa, pero in my mind meron na admiration, may na ako na sana this guy will be entering or is serious with me, yung parang papasok sa na relationship ganun. So you get what I mean. So ayun guys, yung encounter ko sa airport, it was really as in natulala ako paano ko siya i-approach, paano ko siya i-handle, or ganun na questions. So yun, kita ko siya sa medyo malayo, and siya sa akin na nakita ko na siya, palapit na siya. So nag-smile ako, gawin ako. Then pagka kala ko ibibeso-beso niya ako, yung pala ay hug. So buti naman hug kasi ewan ko hindi ko alam kasi yung gesture niya, especially nasa siya sa ibang country. Iba yung nationality niya. So hindi ko alam anong pina-practice nila na na yung meet up na ibang tao ganun. So ayun, hinag niya ako. Hinag ko rin siya, pero tulala talaga ako sa ayan, ganyan ko yung likod niya. As in, then ayun, it was memorable and unforgettable kasi siya yung first foreigner na bumisita. Then ayun, nandun na kami sa taxi. Ewan ko kung didikit ako or didistansya ako. So dumistansya ako kasi malay ko ba kung I mean
first meeting, no? First meet up. Ano, didikit ako agad? Hindi naman ganun. So, may may boundary, may limit. Kasi first time nyo, nag-meet up. Then sa airport. Then first foreigner pa. So, hindi mo alam kung magdidikit ka sa kanya or siya didikit sa'yo. Hindi mo alam ano mangyayari. Yung mga in your head na baka ano to siya, delikado, mga ganun na instances. So, ayun. Dumistansya ako sa taxi. Umupo kami sa likod. And then, dumistansya ako sa upuan. Then, siya, okay lang. Usap-usap kami. Then, ako para kung robot. As in, joker masyado. And then, ayun na doon sa hotel. Then, gano'n na siya sa things niya. Then, sabi ko, rest ka muna. Balik na ako bukas. Bukas, balik na lang ako dito sa hotel. Kita na tayo sa lobby. So, sige, rest ka muna kasi, jet lag. So, yun. Joker masyado. And then, on the next day, pag-uwi ko, so, ayun, nagtanong yung mom ko, pag-uwi ko sa bahay, sabi, dumating na ba yung bisita mo? Sabi ko, dumating na. Then, anong feeling mo? Sabi ko, mixed emotions, ma. Mixed emotions yung feeling ko. Nanenervyos ako, na-excite, na ewan ko. Then, kailangan mo siya ipabisita dito sa bahay. Bigla niya tinanong, kailan ko daw siya ipabisita sa bahay. Sabi ko, basta, muna natin siya kasi jet lag eh. Then, pumunta si Papi V sa bahay namin. Kasama ko siya kasi hindi man niya alam kung saan yung bahay namin. So, dinala ko siya sa bahay namin at nag-usap sila ng parents ko. Then, yung encounter ng dad ko at ng asawa ko, it was so funny kasi I already expected na yung tatay ko magta-topic siya or mag-open siya ng topic about sa politics. Kasi mahilig siya sa politics. Then, ayun, open siya about politics sa asawa ko. Then, yung asawa ko, intelligent kasi siya eh. Intelligent, then smart. Marunong siya sumagot. Then, ayun, sumagot siya na maayos. Then, nag-reply naman yung dad ko, nag-reply sa kanya, parang china-challenge eh. Parang china-challenge yung asawa ko. Then, si Papi V, nag-reply din about sa politics, politics ng Switzerland. Then, yung tatay ko naman, balik na naman ng tanong. Then, parang silang ping-pong ba? Or tennis, nagpapalitan ng information or mga tanong. So, pagkatapos noon, tinanong ko yung parents ko, especially yung mom ko, kung okay ba siya? Sabi, okay naman, mabait naman, tsaka matalino. Then yung tatay ko, sabi niya, ingat ka ha? Okay siya, pero mag-ingat ka. Sabi ko, ano yun? Ano yun? Parang go signal. Pero, ang nakakatawa, yung kung gagala kami, may kasama kami. Yan. So, kasama ko yung friend ko na babae, na pinakilala ko siya. So, kung manggala kami, kasama siya, or yung kapatid ko, or yung pinsan ko. So, ayan. Parang sila mga, anong tawag niya? Ay, loading! Loading si mami. Ano ngayon? Chaperon! Oh, chaperon. So, para silang chaperon. Then, ayun. Okay naman. Boto naman yung mga friend, yung friend ko, tsaka yung cousin ko, yung mga kapatid ko. Mga kapatid ko, medyo shy sila kasi English eh. Ang interaction nila, then yung use of language, English. Then, ayun. Pero kung magtanong yung asawa ko about anything sa kapatid ko, nagre-response naman na na okay. Na smooth flow. Smooth.
smooth ang flow ng ng pagpunta niya, yung first visit niya sa Pilipinas. So yun yung yung pabalik na siya sa Switzerland. Before noon, yung ilang days na lang pabalik siya sa from Cagayan de Oro, nilipat siya sa Manila. So Manila to Hong Kong, then Hong Kong to Zurich, Switzerland. So ayun, nag-ano siya sa akin, sabi niya, I really like you, let's continue like this, let's communicate, and let's see what where will this nabubulol ako. Where will this be going? Where will this go? This relationship, basta ganun. So sabi ko, sige. Then sabi ko sa kanya, I will miss you. I will also miss you. I miss you so much because I had a very good experience down here in Philippines with you. I was like, oh! So ayun, happy siya na ina-enjoy niya yung vacation niya sa Pilipinas. Then ayun, bumalik siya sa Switzerland. Message niya ako agad na doon na siya, dumating na siya, namimiss niya na ako, namimiss niya yung kulit ko. And then, ayun, nag-long distance kami. Then, ayun, basta, marami kami mga mga happy moments. So, yes, guys, 4-year long distance relationship kami ni Papi V. We've been through a lot, as in ups and downs, side by side. As in, sa 4-year long distance relationship namin, once a year lang siya bumibisita sa Pilipinas. So, sa first year, yun nga, yung once. Yung second year, once ulit. Third year, once. Then fourth year, parang twice. Yata, twice on. Then fifth year, ayun na yun ng nag-visiting, tourist visa sa Switzerland. Pinaano niya ako sa Switzerland. Pinabisita niya ako. Pinapunta niya ako sa Switzerland. Ayan, para maano ko yung kultura nila, kung culture shock ba ako, yung weather nila, kung okay ba yung lamig, okay ba yung init. Okay naman yung init kasi parang siyang Pilipinas actually yung init. Summer. Pero sa winter, guys, grabe. I mean, ang ine-expect ng asawa ko, takot ako lumabas, ganyan. Hindi. Yung first kong experience sa winter dito, as in, lumabas ako. Nagpapalamig, as in. And then yung first snowfall of the year, I was like, labas ako. Ay, gusto ko ma-feel, gusto ko hawakan, ganyan. Ayun, hinawa ko yung snow. Enjoy siya, parang yung feel mo bumalik ka sa pagkabata. Tumatakbo ka, ayan, habulin yung mga snow, ayan. Then, yung medyo makapal na yung snow, ayan, gumawa ko ng snowman, maliit na snowman kasi ang snow po dito sa lugar namin, hindi naman siya ganun makapal. Siya, parang ganyan lang, mga few centimeters or mga 2 inches lang, ganun. So, ayun, kahit ganun lang karami, ganun lang yung snow, gumawa pa rin ako ng snowman. Yung maliit na snowman lang, parang ganito. Ganito pa yata. Basta, ganito. Hindi ako sure, or medyo malaki kunti. Basta yun, inipon ko talaga yung mga snow. Dun sa garden namin, tsaka gumawa ko ng snowman. Ayun, enjoy siya. Enjoy yung yung snow. Enjoy yung snowfall, yung winter. Ayan. Feeling bata ulit. But anyway, okay naman sa akin yung yung kultura dito, yung tawag nito, yung weather, at yung openness ng mga tao dito. Minsan nasusuppress ka, pero it's okay. It's just, it's already 2000 plus year. It's not anymore 1912 or 1910. Mga karaan, mga old mga old-timers, and ayan, okay naman. At so you just need patience, long patience, open communication, respect each other's privacy or anything. If busy siya, give space, give time, let him be busy for with something else.
Like, malay mo, baka nag-ano siya sa mga papeles or sa trabaho niya, kailangan din niya i-focus ang trabaho niya. Ikaw rin, kailangan mo rin i-focus sarili mo rin kung anong binibisihan mo. Pero, dapat you stay faithful, ha? You stay faithful, and, ayan, just have an open communication, and then, anong tawag ito? Long patience, open communication, love, of course, at kilignes. Kasi, ayan, ano talaga yung relationship basta may kilig. Yung feeling mo na may parang, kilig ka pa rin sa kanya ba? Yung parang, I'm talking to him again, ganyan. I have a happy moment with him. So, basta mga ganun na instances, mga kilig-kilignes. So, yeah, yun. Anyway, guys, thank you so much for tuning in my vlog. At dito muna tayo, ha? Hanggang dito muna tayo. Sa sunod, iba naman natin i-discuss. Ibang discussion na naman na i-open ni Momshi. So yeah, thank you so much for tuning in my vlog. At please don't forget to like and subscribe my channel and click on the notification bell down below, okay? Okay, thank you so much, guys, and God bless.